Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, gumaganda ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Gumaganda ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Unang-una, yung mga namayagpag noong mga panahon ni Duterte na akala mo'y walang katapusan ang kanilang pamamayagpag na kung ano man ang gusto nilang gawin, gusto nilang sabihin ay magagawa nila. Ngayon, nakakarma na sila. Ang tinutukoy ko yung pangyayari kila Eric Celes at Lorraine Badoy. Alam naman natin yung nangyari sa kanila. Ayan, na-cite sila in contempt at ngayon ay nakakulong sa kamara. Anong pinapakita nito? Na walang forever sa mundong ito. Kung nung panahon, nagagawa nila ang gusto nila nang wala sa kanilang nagdidisiplina dahil namamayagpag sila, dahil si Duterte ang presidente noon, ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Ang lahat ng bagay nagbabago. Kaya ngayon, hindi na pwede nilang sabihin yung lahat ng gusto nilang gawin, gusto nilang sabihin, yung kanilang mga disinformation, yung kanilang fake news, ang kanilang red tagging ay magagawa nila, hindi na ngayon. At isa pang magandang balita, mga kabunyog, gusto kong ikwento sa inyo sa ating kape at kwentuhan. Nakita natin na ang pagkakapalaya kay Leila de Lima ay napakalaki talagang tulong sa oposisyon. Sa ngayon, si Leila de Lima ay itinalagang tagapagsalita, official spokesperson ng Liberal Party. Ibig sabihin yan, mga kabunyog, makakaasa na tayo na sa mga importanteng issue ng bayan ay mayroon ng official na mga pahayag ang oposisyon. Sa totoo lang, yan ang hinahanap natin matagal na. Nang maupo si Marcos Jr., ang tanong ng marami, nasa na ang oposisyon? Bakit wala nang nagsasalita para sa oposisyon? Kaya nga, halimbawa, nung mga kainitan ng Maharlika, kahit yung kainitan ng confidential funds, ang nagsasalita lang si Franz Castro, yung mga Makabayan Black, sila Raul Manuel, Arlene Brosas, nagsasalita rin si Ed Silagman, at saka sa Senado si Risa Hontiveros, pero yung talagang magsasalita sa ngalan ng oposisyon, wala hinahanap ng mga tao, yung mga leaders ng oposisyon, pero sabi ng marami, nasaan na ba ang oposisyon? So, nung isang araw, naglabas ng statement ang Liberal Party, pinahayag mismo ng president ng Liberal Party na si Ed Silagman, na mayroon na tinalaga nila si Leila de Lima bilang official na tagapagsalita ng Partido Liberal. At nakita natin na nitong nakaraang mga araw, sa mga maiinit na issue, laging may statement si Leila de Lima. Alam nyo, nung maghayag si Sara Duterte na hindi raw suportado ni Sara yung amnesty program at saka peace talks na sinusulong ni Marcos Jr., anong sabi ni Leila de Lima? Dapat kay Sara Duterte mag-resign na bilang DepEd Secretary. O, di ba? Matapang, Ganun yung pagkakasabi. Napanood nyo ba yon? Binalita yon ni sino ba to yung sa umaga na nagbabalita, si Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, binalita niya, sabi ni Leila de Lima, mag-resign na lang daw si Sara sa DepEd bilang secretary. O di ba? Matapa. Bakit nasabi ni Leila de Lima yon? Na mag-resign na lang si Sara? Miyembro siya ng gabinete, DepEd secretary, tapos hindi niya nirerespeto ang stand ng presidente, dapat sa kanya na, sabi ni Leila, 'di ba? O anong ibig sabihin niyan? 'Di ba? Katapangan 'yun. Katapangan 'yun. At nung isang araw, sabi ni Leila de Lima, pinag-iisipan na ng kanyang legal team, nakakasuhan yung mga social media bloggers na mga maka-Duterte na nanira sa kanyang pagkatao. Lalo na nung kasagsagan ng pagdinig ng kanyang kaso mula 2016, 2017, 2018. Sabi ni Leila de Lima, pinag-iisipan nilang kasuhan. Anong mga pwedeng ikaso?
pwedeng libel, cyber libel, pwedeng slander, napakaraming pwedeng ikaso doon sa mga social media vloggers at influencers. Ang tinutukoy ni Laila ay sina Thinking Pinoy, yung RJ Nito, at saka si Muka Uson, at saka yung Mike Acevedo Lopez. Yan yung mga yan yung mga social media vloggers at influencers na grabe ang ginawang pambabastos kay Laila, lalo nung kasagsagan nung pagdinig noon sa Kamara nung panahon ni Duterte at saka yung pagsisimula ng kanyang kaso. Naalala nyo yung mga pambabastos sa kanya ni Muka Uson? Yung pambabastos sa kanya nila Thinking Pinoy na ang pangalan ay si RJ Nieto. Pumusing pa yung dalawa doon, sila Mike Lopez. Mark ba yun? Mark Lopez ba yan? Pumusing pa doon sa may opisina ni Leila de Lima sa Senado na iniinsulto siya. Sabi ni Leila de Lima, pinag-iisipan nila na hindi lang sila Aguirre ang kasuhan at sila Duterte. Pati itong mga social media vloggers na to dapat kasuhan din. Tama yan. Kasi napakatagal ng bastos ang mga yan. Si Leni Robredo matagal na binastos niyan. Kaya lang napakabait ni Leni Robredo. Pinalampas na lang yan ni Leni Robredo. Pero nung isang araw napanood ko, sabi mismo ni Leila de Lima, ang suggestion ng ating mga supporters at ng legal team ay papanagutin ang mga yan. Kasi napakatagal ng mga yan na mayagpag. Salamat naman, kung ganito na ang nangyayari ngayon, magandang development ito. Magandang development ito. Tulad ng nangyari kay Badoy at Celes, tulad ng kinasuhan na rin ni Franz Castro si Duterte, tulad ng inaasahan na nating gugulong na ang investigasyon ng ICC kay Digong at kay Sara Duterte, at papanagutin ni Laila, kakasuhan si Digong at saka si Aguirre, at ito naman kakasuhan rin yung mga social media vloggers na nambasto sa kanya. Yan ang mga inaasahan. Yan ang matagal nang hinihingi ng oposisyon. Kasi parang napakatagal na mayagpag yung mga yan. So, itong mga sinasabi ni Leila de Lima, itong kanyang mga statements nitong nakaraang mga araw, makikita mo talaga, matapang at palaban si Leila. Mga kabunyog? Tama, ang ginawa ng Liberal Party na i-designate bilang opisyal na tagapagsalita si Leila de Lima ay maganda, magaling. Tama po yan. Kasi kailangan natin ng matapang na tagapagsalita ng oposisyon. Sila Bam Aquino kasi, sila Kiko Pangilinan, sila Leni Robredo, nag-aalangan pa eh. Ang kailangan talaga matapang eh. At saka, kailangan na rin ng oposisyon ng magsalita sa mga maiinit na issue. Kasi halimbawa, alam nyo kaming mga vloggers, kaming mga truth vloggers, nauubusan din kami ng sasabihin eh. Pero kung mayroong mga statement na nilabas ang mga leaders ng oposisyon, halimbawa niyan, sa ganitong issue, ito yung sinabi ni Leila de Lima, at least mayroong magiging topic ang mga social media vloggers ng oposisyon. Mabuti ako, hindi naman sa pagmamayabang, ako, kaya kong mag-discuss ng mga issues kahit walang nilabas na mga statement, sila Leni Robredo, sila Kiko Pangilinan, sila Risa Hontiveros, kaya kong magbigay ng sarili ko ng opinyon. Pero yung ibang mga vloggers, nang nakausap ko sa kanila, sabi ko, bakit hindi na kayo nagpo-political vlogs? Maraming mga vloggers nung panahon ng eleksyon na wala, hindi na sila nagdi-discuss ng political vlogs. Sabi ko, bakit hindi na kayo nagpo-political vlogs? Sabi nila, wala na, hindi na namin alam kung anong sasabihin eh. Wala namang statement si Leni Robredo. Wala namang statement si Kiko Pangilinan. Alangan namang opinion na lang namin ang sasabihin namin. Salamat, salamat Kabunyog Rosana Narumi sa pag-send ng donation. Sa totoo lang, iyan yung mga naging problema ng ilang mga natin. Maraming gustong magsalita na mga vloggers. Yung ating mga nasa social media, gusto nilang magsalita, pero gusto nila, mayroon na munang leader ng oposisyon na magsasalita, ikakalat na lang nila yun kung ano man ang paliwanag. Kumbaga, ang gusto nilang maging sabihin, yung sinabi ni Leni, sinabi ni Bam,
sinabi ni Kiko Pangilinan, sinabi ni Ed Silagman, sinabi ni Drilon, sinabi nila Franz Castro. Yan ang mga gusto nilang maging topic, sabi nila. Kaya lang wala nang masyadong statement si Lenny. Wala nang masyadong statement si Kiko. Si Risa na lang lagi ang nagsasalita. Pero siyempre may limitation din si Risa. Kasi napaka-busy niya sa Senado. Yung Makabayan Black naman, siyempre mayroon tayong mga kakampings, ayaw naman na kinukote si Franz Castro. Kasi tingin nila leftist ito. So kailangan talagang may magsalita para sa oposisyon. At maganda ito na nandiyan na si Leila de Lima. Mayroon ng spokesperson ang Liberal Party, kahit papano, yan na ang magiging boses ng oposisyon. Kaya yung mga political vloggers ng oposisyon, gaganahan na yan na mag-vlog uli. Balik na uli kayo sa vlogging. Balik na uli kayo. Pagtulong-tulungan natin to. Kasi sabi sa akin talaga ito ng mga vloggers ng oposisyon, Attorney, pahinga muna kami sa political vlogging. Sabi ko, bakit? Wala kaming content eh. Wala kaming content. Sabi ko, ang daming nangyayari sa bansa natin. Di magbigay kayo ng opinion. Ay, Attorney, hindi naman kami ganun kalawak ang pwedeng madiscuss eh. Hindi kami tulad mo na kaya mong mag-discuss ng ilang issue sa maghapon. Sabi ko, bakit? Kung mayroon sanang mga activities ang oposisyon, kung mayroon sanang pahayag si Leni Robredo, si Kiko Pangilinan, mayroon kaming magagamit. Ito na. Dahil ito na, spokesperson na si Leila de Lima ng Liberal Party, mga kasamahan sa oposisyon ng mga vloggers, ito na. Mayroon na tayong mapagkukunan ng mga posisyon ng oposisyon. Kaya tama ito. At saka si Leila de Lima, ang sabi lang ni Leila de Lima nung makalaya siya, ayaw niya na munang sa politika. Pupukusan niya na daw muna yung concerns ng kanyang pamilya. Akala natin nun matatagalan bago bumalik sa politika si Leila de Lima. Akala natin medyo matagal-tagal, mga buwan ang bibilangin, pero hindi. Nung inanunsyo ng Liberal Party na itinalaga nilang official spokesperson si Leila de Lima, hindi naman yan i-anunsyo ng Liberal Party na hindi muna tinanong si Leila de Lima. Ibig sabihin yan, si Leila de Lima ay handa na uling araw-araw ay pwede na siyang magbigay ng pahayag sa mga maiinit na issue ng bayan. Kaya maganda po itong development na ito. At maganda yan dahil si Leila de Lima ay matapang, palaban. Yan ang hinahanap nating spokesperson eh. Yan ang hinahanap nating tagapagsalita ng oposisyon. Matapang, palaban. At yan si Leila de Lima. Kaya natutuwa tayo sa mga developments na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Okay. Mga kabunyog, so maganda po. Yan. Lalo po tayong tatapang nito, lalo tayong magiging aktibo. Pero ang maganda rin kay Leila de Lima, kapag sa tingin niya dapat namang pasalamatan, kahit programa ito ni Marcos, pinapasalamatan niya. Halimbawa, nung makalaya siya, 'di ba pinasalamatan niya, sabi niya, salamat kay PBBM dahil hindi siya nakialam sa judiciary, hinayaan niyang magdesisyon ito. Yung mga ganun. Tapos ngayon, itong peace talks at saka amnestia na programa ni Marcos, suportado rin ni Leila de Lima ito. Kaya nga nang nagkomentaryo si Sara Duterte, sabi ni Leila de Lima, dapat sa'yo mag-resign ka na lang bilang DepEd Secretary kung hindi mo naman pala suportado ang policies at programa ng presidente. Kaya, mga kabunyog, ito? Maganda to. Lalong gaganda ang ating mga talakayan kasi mayroon na tayong leader ng oposisyon na maririnig araw-araw at sa mga maiinit na mga issues ng bayan. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga social media platforms. At salamat din at si Leila de Lima na ang magiging tagapagsalita ng Liberal Party. At sa gayan, siya na rin halos ang magiging boses ng oposisyon. Okay, mabuhay po tayo.
Patuloy po nating ipaglaban ang katotohanan, patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.